Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Death Race. Nagsimula ang kwento sa bansang Amerika at sa mga sandaling iyon ay pabagsak ang ekonomiya nito na nagdulot naman ng matinding pagtaas ng krimen. Bilang resulta, maraming kriminal ang nauwi sa mga pribadong kulungan. Isa sa mga pasilidad na ito ay ang tinatawag na Trimino Island Penitentiary na pinamumunuan ng isang babaeng nagngangalang Claire Hennessy. Sa kulungang ito, nag-organize si Hennessy ng isang marahas na paligsahan na tinatawag na Death Race kung saan naglalaban-laban ng mga bilanggo para sa tagumpay. Kumikita siya sa pamamagitan ng pagla-livestream ng brutal na laban sa online. Sa araw na iyon, isang karera ang nagaganap. Isang sikat na driver na kilala bilang Frankenstein ang mabilis na papunta sa finish line kasama ang kanyang navigator na si Case. Pinayuhan siya ni Case na bagalan nito ang takbo upang maiwasan ang pagbaril mula sa karibal na si Machine Gun Joe, ngunit tumanggi si Frank. Dahil dito ay nag-eject si Case palabas ng kotse bago sumabog ang sasakyan dahil sa pag-atake ni Joe na agad namang ikinamatay ni Frank. Sa ibang eksena, makikilala natin si Jensen Ames, isang factory worker na nagtatrabaho sa mga oras na iyon. Ilang sandali pa, nagsimulang magprotesta ang kanyang mga kasama dahil sa mababang pasahod. Dahil dito, lumala ang tensyon at tinawag ang SWAT team. Tinulungan naman ni Jensen ang isang kasamahan na nadapa, ngunit inatake siya ng mga pulis kaya't napilitan siyang lumaban. Makalipas ang ilang sandali, umuwi na siya ng kanyang bahay kung saan naroon ng asawa at sanggol na anak na si Piper. Pagkatapos niyang maligo, dito niya nalaman na patay na ang kanyang asawa sa kusina. Pagkatapos, isang lalaking nakamaskara ang biglang lumitaw at nag-spray ng kung anong bagay sa mukha ni Jensen na naging dahilan para mawalan ito ng malay. Nagising siya na may hawak ng kutsilyo at napapaligiran ng mga pulis. Dahil dito ay inaresto siya sa kasong pagpatay sa kanyang asawa at hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo habang si Piper naman ay dinala sa ampunan. Pagkalipas ng 6 na buwan, inilipat si Jensen sa Terminal Island Prison. Sa kanyang pagdating, kinuhanan siya ng litrato ng mga gwardya, pinaghubad at binhusan ng tubig at hinatid sa isang selda na mayroon ng nakakulong na ibang bilanggo. Pagkaalis ng mga gwardya, biglang inatake si Jensen ng kanyang mga cellmate. Nang bumalik ang mga gwardya para silipin sila, laking gulat nila nang makitang hindi nasaktan si Jensen, samantalang bugbog sarado naman ang mga kasama nito sa selda. Samantala, sa oras ng tanghalian, isang preso ang dumura sa pagkain ni Jensen at isa pang bilanggo na nagngangalang Pachenko ang nangaasar sa kanya. Inakusahan siya ng pagpatay sa sariling asawa. Nagkaroon ng rumble at kahit mas marami ang kalaban, nagawang pabagsakin ito ni Jensen. Pagkatapos, dumating ang mga gwardya at dinala siya kay Hennessy. Dito ay nag-alok ito ng isang kasunduan. Nais nito na akuin ni Jensen ang pagkakakilanlan ni Frankenstein na kilala bilang Frank, ang tanyag na racer na kamakailan lamang ay namatay. Ipinaliwanag nito na dahil nanalo na si Frank ng 4 na beses sa 5 karera na kailangan para sa kalayaan, kailangan na lamang ni Jensen na manalo ng isa pang karera upang ito ay tuluyang makalaya. Matapos mag-isip, pumayag naman si Jensen na sumali. Ipinakilala siya ni Hennessy sa mga mekaniko ng kulungan at dating coach ni Frank na si Coach Toto. Pagkatapos ay ipinakita ang armored car na gagamitin niya sa karera. Dinala siya ni Coach Toto sa labas upang makilala ang kanyang magiging kalaban. Si Hector Grimm, kilala bilang Grim Reaper. Si Master, isang racer na may problema sa pag-iisip. Si 14K, miyembro ng isang kilalang pamilya ng mafia. Si Pachenko na nakapatay na ng 9 na racer. At si Travisco, ang pinakatanyag na driver ng Death Race. Samantala, dumating ang grupo ni Joe at kinausap si Jensen. Sinabi nito na tatapusin si Frank sa susunod na karera. Ang akala ni Joe ay buhay pa talaga si Frank at nagpagaling lang ito. Hindi niya alam na si Jensen na ang pumalit dito. Sa araw ng karera, isinuot ni Jensen ang kilalang maskara at racing gear ni Frank. Habang naglalakad si Jensen sa pasilyo ng kulungan, naghihiyawan ng mga bilanggo at sumisigaw sa pangalan ni Frank
mula sa likod ng kanilang rehas. Iniisip nila na nagbalik ang maalamat na racer. Bago magsimula ang karera, nakilala ni Jensen ang nakatalagang navigator niya na si Case. Pagkatapos ng countdown, sumibat ang mga sasakyan ng napakabilis. Sa umpisa, nahirapan si Jensen na kontrolin ng sasakyan, ngunit sa tulong ng instruction ni Case at ng kanyang coach sa radyo, mabilis siyang nakapag-adjust at nagsimulang makipagsabayan ng maayos. Walang tigil namang tinatarget ni Joe ang kotse ni Jensen sa buong karera. Determinado niyang patayin ang inaakala niyang si Frank. Sa death race, maaaring makakuha ang mga driver ng tatlong uri ng sandata sa pamamagitan ng pagdaan sa partikular na simbolo sa track. Isa rito ang shield icon para sa depensibong kagamitan. Ang sword icon naman ay para sa mga sandatang pangdepensa. At ang huli ay ang skull icon na nagpapagana ng mga nakamamatay na bitag tulad ng mga bomba o mechanical trap. Kapag inactivate na ni Hennessy ang mga feature na ito sa arena, mas magkakagulo ang mga racer dahil siguradong mag-uunahan sila para makuha ito at ma-eliminate ang isa't isa. Sa kalagitnaan ng karera, isang driver ang nakakuha ng skull icon. Biglang may sumulpot na spike machine mula sa ilalim ng truck at dinurog ang kotse ng isang racer dahilan upang ito ay sumabog. Samantala, nakaramdam ng kakaiba si Jensen dahil may mga ilang feature na nadaanan siya pero hindi ito gumana sa kanyang sasakyan. Sa kabila ng lahat, gamit ang matalinong taktika, nagawa ni Jensen na pabagsakin ang isa sa mga kalaban na umaatake sa kanya. Nice work. Habang nagpapatuloy ang karera, nagkatabi sila ni Pachenko. Gumawa si Pachenko ng isang kakaibang senyas ng kamay na agad nakilala ni Jensen. Ito ay ang parehong galaw ng kamay na ginawa ng lalaking pumatay sa kanyang asawa. Nagulat si Jensen sa natuklasan at habang siya ay naguguluhan, sinamantala naman ni Joe ang pagkakataon at binangga ang kanyang kotse ng malakas dahilan upang mapunta siya sa ika-6 na pwesto. Gayunpaman ay pasok pa rin naman ito sa susunod na round. Samantala, ang death race ay hinati sa 3 bahagi. Sa unang 2 bahagi, kailangan lang ng mga racer na tawirin ang finish line upang makapagpatuloy. Ngunit sa huling yugto, tanging ang racer na unang makakarating sa finish line ang idedeklarang panalo. Sa ibang eksena, nang madala ang kotse ni Jensen para inspectioning, kinumpirma ng technician na maayos ang lahat ng feature nito. Ngunit hindi nagtagal, may natuklasan sila na mas nakakabahala. Ang navigator na si Case ay palihim na nagtatrabaho pala sa ilalim ng utos ni Hennessy. Sa matinding galit, sumugod si Jensen sa opisina ni Hennessy at hinarap ito. Sinabi niya na ayaw niya nang sumali sa karera at isiniwalat na alam niya na ang katotohanan na si Hennessy ang nag-utos kay Pachenko na patayin ng kanyang asawa upang mapagbintangan siya at mapilitang sumali sa death race. Hindi naman natinag si Hennessy at ipinakita kay Jensen ang larawan ng kanyang sanggol na anak na babae at sabay na banta na papatayin niya ito kung tatanggi siyang lumaban. Wala namang no choice si Jensen kaya pumayag na siya na magpatuloy sa karera. Makalipas ang ilang araw, habang inaayos ang kanyang sasakyan, nakita niya si Pachenko na dumaan sa harap ng garahe at nagpasya siyang sundan ito. Ngunit ito ay isang bitag lamang dahil inabangan talaga siya ni Pachenko kasama ng kanyang mga tauhan. Pinuluputan ng kadena ang kanyang leeg at sinimulang pahirapan. Bago pa man maipalo ni Pachenko ang isang matigas na bagay kay Jensen, isa sa mga tapat na mekaniko ni Frank ang sumaksak sa likod nito dahilan upang magkaroon ng pagkakataon si Jensen para makawala. Sinamantala nito ang pagkakataon at nakipaglaban siya sa mga ito. Sa huli ay nagawa niyang mapabagsak si Pachenko at balak niya na itong tapusin. Ngunit bigla namang tumating ang mga gwardya at binaril siya gamit ang stun gun dahilan upang mawalan siya ng malay. Pagsapit ng ikalawang yugto ng karera, malamig ang pakikitungo ni Jensen kay Case at tinanong kung ito ay may kinalaman ba sa pagkamatay ni Frank. Sa una, itinanggi ni Case ang lahat. Ngunit nang pagbantaan siya ni Jensen, umamin din ito na si Hennessy ang nag-utos na sirain ang kotse ni Frank sa nakaraang karera at ganoon din ang ipapagawa nito kay Jensen. Nang mapagtanto ni Jensen na isa rin lamang palang tau-tauhan si Case, nagpasya siya na ituloy ang laban. Sa pagkakataong ito, lumaban siya ng agresibo at nag-focus kina Joe at Pachenko.
Matagumpay niyang nalampasan si Pachenko at pinagana ang sword symbol na nag-unlock ng mga armas sa kanyang sasakyan. Pinaharap niya ang kotse kay Pachenko at pinaputukan ito ng sunod-sunod, dahilan para mawalan ito ng kontrol at bumangga ito sa pader. Huminto si Jensen, bumaba ng sasakyan at nilapitan ang sirang kotse ni Pachenko. Sa harap mismo ng surveillance camera ni Hennessy, hinila niya ang katawan ni Pachenko at walang alinlangang binali ang leg nito. Pinatay niya ang lalaking pumatay sa kanyang asawa. Galit na galit si Hennessy sa ginawa ni Jensen, kaya't inutos nito na palabasin ng pinakamapanganib na sasakyan, ang Dreadnought, isang mabigat at upgraded na armored tanker truck na dinisenyo upang ubusin ang lahat ng kalahok. Pagpasok ng Dreadnought sa arena, kumalat ang takot sa mga manlalaro. Isa-isang naging abo ang mga sasakyan sa walang habas na pag-atake ng putok. Ngunit hindi lamang bala ang armas nito. May mga umiikot din na mga drill na nakausli sa magkabilang gilid ng truck na pumuputol ng mga sasakyang nadadaanan at agad na pumapatay sa driver at navigator nito. Lalong lumala ang pagpatay nang pasabugin ng kanyon ang isang racer na dahilan upang mag-apoy ang buong sasakyan nito. Hindi nagtagal, halos lahat ay nawasak na ng Dreadnought, maliban kay Jensen at Joe. Nakita ni Jensen kung gaano ito kapanganib, kaya tinawagan niya si Joe sa radyo at iminungkahing magsanib puwersa sila para sirain ng Dreadnought. Pumayag naman si Joe at sabay nilang dinaanan ng skull icon sa truck na nagpagana ng isang patibong. Ilang sandali lang, dumaan ang Dreadnought sa parehong simbolo at biglang lumitaw sa ibaba ang napakalaking bakal na spike na tumago sa armored truck. Bumagsak at tumaob ang Dreadnought at tuluyang nawasak. Tuwang-tuwa ang lahat at doon nagtapos ang brutal na ikalawang bahagi ng karera. Samantala, sa takot na manalo si Jensen, inutusan ni Hennessy ang isang gwardya na lihim na maglagay ng bomba sa ilalim ng kotse nito. Habang nagbibigay siya ng talumpati sa mga bilanggo, isinagawa naman ng gwardya ang kanyang utos. Ilang araw ang lumipas, ipinakita ni Coach Toto kay Jensen ang footage ng karera at itinuro ang isang tagong daan patungo sa pagtakas na nasa likod ng isang camouflage wall. Ibinahagi naman ni Jensen ang plano kay Joe na nag-alok ng pagkakataon para makalabas silang pareho. Samantala, isang araw bago ang huling yugto ng karera, bumisita si Hennessy kay Jensen at iniabot ang peking release paper na nangangakong palalayain siya kapag siya ay nanalo. Ngunit ang katotohanan ay wala talaga itong balak na palayain si Jensen at sa halip ay nais niya itong tapusin sa karera. Kinabukasan, nagsimula na ang final round. Tanging si Jensen at Joe na lamang ang natitira. Sumama si Case kay Jensen sa kotse at napansin ang mga bagong upgrade sa loob ng sasakyan. Sa mga sandaling iyon, tumigil na si Case sa pagsunod sa mga utos ni Hennessy at nangakong tutulungan na si Jensen upang ito ay manalo. Sinimulan ng karera sa kalagitnaan ng gabi sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Sumabak sina Jensen at Joe sa truck, ngunit nandaya si Hennessy. Inactivate nito ang lahat ng armas para kay Joe habang iniwan si Jensen na walang depensa at tumaasang matatapos ito ni Joe. Wala namang tigil na nagpaputok si Joe sa kotse ni Jensen. Ngunit sa huli ay nagbago ang lahat dahil nang umandar ang rocket system ni Joe, ginawa niya ang hindi inaasahan. Sa halip na pasabugin si Jensen, pinaputukan nito ang bakod sa paligid ng truck na nagbukas ng daan palabas. Nang mapagtanto ni Hennessy na pumalpak ang kanyang plano, nagpanik siya. Inutusan niya ang kanyang mga gwardya na hulihin ang mga ito at sinubukang pasabugin ang bomba sa ilalim ng kotse ni Jensen. Ngunit hindi ito sumabog dahil bago pa man ang karera ay nagawang tanggalin ito ng coach at crew nito. Dahil sa pagkadesperado, nagpadala si Hennessy ng mga helicopter at armadong puwersa upang pigilan sila. Habang papunta sina Jensen at Joe sa tulay, napaligiran sila ng mga armadong puwersa, kaya't nagbungkahi naman si Case ng isang plano. Ito ay ang magsilbi siyang pain. Isinuot niya ang maskara ni Frank at siya ang nagmaneho ng kotse habang palihim na bumaba si Jensen ng sasakyan. Nagkita naman sina Jensen at Joe at sabay silang sumakay sa paparating na tren, tumalon dito sa tamang oras at nakatakas. Samantala, napaligiran naman ng otoridad ang kotse at inakala nila na naaresto nila si Frankenstein. Sa mga sandaling iyon, ibinalita ng media na si Hennessy ay isang bayani, ngunit lingid sa kanilang kaalaman na si Case ang nasa likod ng maskara.
Samantala, sa kanyang opisina, nag-celebrate si Hennessy at habang umiinom ng champagne, binuksan nito ang isang kahon ng regalo. Ngunit laking gulat nito nang makita niya ang bomba na para kay Jensen. Ilang sandali lang ay umilaw ito at biglang sumabog. Dahilan upang mamatay si Hennessy at ang kanyang mga tauhan. Ang utak sa likod ng lahat ng ito ay walang iba kundi si Coach Toto bilang paghihiganti sa katiwalian at kalupitan ni Hennessy. Makalipas ang 6 na buwan, makikita na malaya nang namumuhay sina Jensen at Joe na may-ari na ng isang auto repair shop sa Miami. Isang hapon, biglang may pumasok na isang kotse sa kanilang garahe. Walang iba kundi si Case na sa wakas ay nakalaya na rin mula sa bilangguan. Sa pagtatapos ng pelikula, muling nagkita ang tatlo at sinimulan ang isang bagong buhay at tuluyang tinalikuran ang marahas na mundo ng death race. Ang moral lesson ng kwentong ito ay huwag kang masyadong matulin magpatakbo, baka ikaw ay makalbo. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.